Bago ko ituloy ang headlines na ating mga Ben naman ng mga balita, sandali lamang Antoy, meron tayong papasok na isang flash report. Super Radio DZWB Flash Report! Kaya pala, kitang-kita rito yung siksikan ng mga sasakyan. Meron palang bumangga na sasakyan sa concrete barrier dito sa GMA Kamuning Station ng MRT northbound. Nako, Alan, kaya pala Alan, ano ka tos? Nako, maagang ang sumalubong sa mga dumadaan dito sa northbound ng EDSA. Pagbaba mo ng flyover, talagang bubungad na sa'yo itong isang kulay gold. Gold na Toyota Avanza na ngayon ay nakapalandra sa EDSA. At pinangga yung hilera ng mga concrete barrier sa northbound sa EDSA bus car. Napapansin mo yung hilera na yan ng concrete barrier, Alan. Makikita mo nagbubuntis yan Nagbubuntis bahagya yan. Kaya kung ikaw ay nakapina ka sa kaliwa, magugulat ka, biglang matatamaan mo na yung barrier, so babawi ka sa kanan. Ang problema, may katabi kang sasakyan. So kinakailangan mong huminto. Disgrasya pag ikaw biglang huminto. Kaya lang kung galing ka ng flyover, pababa ka rito sa EDSA northbound. ng northbound. Papuntang Nia. Papunta Nia. Kung didiretsuhin mo, tinitignan ko, sinisipat ko kasi, kung didiretsuhin mo naman, talagang hindi ka naman tatama kung susundan mo lang yung linya. Kasi may linya ito, nakikita ko may linya, didiretsuhin mo lang yung linya ng direksyon ng kalsada, hindi mo tatamaan itong concrete barrier. Pero ang yan yung linawin ko lang, Alan, yan yung concrete barrier sa EDSA bus carousel. EDSA bus carousel, tama. Ang binabanggit nga sa atin nitong mga tauhan ng MMDA na unang responde dito sa lugar, mukhang inantok itong driver. Ayun pero lang. Ang pinabanggit nabulag araw. Kung napapikit ka at biglang bukas yung mata mo, talagang mabubulaga ka nga naman pagkababa mo dito sa flyover. Kasi yung flyover mismo, wala nang concrete barrier yan. Matatandaan mo dati, may mga concrete barrier yan kahit pinakataas, pero tinanggal na rin. Kaya pagbaba, dito makikita na yung concrete barrier ng pinaka-separator sa pagitan ng EDSA busway at nung mga private lane para sa mga sasakyan o sa mga motorista. Sa ngayon, nagtutulot na ng bahagyang pagbibigat ng daloy ng trapiko habang hindi pa natatanggal yung sasakyan at gain na rin yung driver nasa loob ng sasakyan pa sa ngayon at tinatayin niya na may masakit sa kanyang katawan. Nandito na rin yung ambulansya ng Barangay Pinyahan pero hindi pa rin siya matanggal sa loob ng sasakyan. Hinintay lang natin kung paano siya dadalhin sa ospital dahil sa dadalawa lang yung sakay ng ambulansya na rescuer. So at least dapat mga 4 o 5 ito para na sa ganoon matanggal itong driver na nasa loob ng sasakyan. Ako sa Langgatos ng JV sa Radio DZWB, dapat sa to. Super Radio DZWB Flash Report! Maraming salamat, Alan. Mamaya, baka may follow pa rin natin ng report ni Alan Gatos dahil napakaraming malamang epektado po ng mga biyahero po, mga motorista ngayong umagang ito. Diyan sa EDSA northbound, dito sa paglampas po ng East Avenue and Timog EDSA area. Isa pa hong flash report. Super Radio DZWB Flash Report! Merong sunog sa Mandaluyong. Mark Magalalad sa detalye niyan. Mark, good morning. Morning, sa mga oras na ito, nasa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa residensya sa Block 34, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sumiklab ang sunog pasado alas 4 ng madaling araw at sa mga oras ito ay patuloy na inaapulan. Tabayanan ng follow-up report. Ang inyong kapuso, Mark Magalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Maraming salamat, Alan Gatos and Mark Magalalad. Weng de la Peña sa Anong Say Nyo? Super Radio DZWB Flash Report! Meron muna tayong papasok na balita, kontrobersyal na mamahaling sasakyan ng mga diskaya na isubasta na. Manny Vargas, ito ba yung may payong? Manny, pasok! Tama kayo dyan, Kuyang Weng. Matapos yan, 3 bidding na isubasta na rin ang Rolls-Royce Cullinan
ng mag-asawang Diskaya. Kinuha ito na nag-iisang bidder na sumipot sa aktibidad ngayong araw na Igorot Stone Kingdom Incorporated sa presyong 29,026,000 mula yan sa alok o yung floor price na 29,025,000. Ito ang bukod tanging bumuhay sa napakatamlay na bidding kung saan walang nagbid sa natanggap o natanggap sa unang 6 na Diskaya cars. Kabilang na dyan ang isang Lincoln Navigator na nagkakalaga na 8.6 million pesos at Cadillac Escalade na 8.27 million pesos. Maging yung Bentley Bentayga na pangatlong bidding na rin at ibinabana sa mahigit 11 million pesos ay wala pa ring nagbid. 3 ang nagparehistro sa bidding pero nag-iisang grupo lamang ang dumating para lumahok sa subasta ngayong araw na ito. Yan naman ay dahilan kung bakit kakaiba mula sa inaasahan ng Bureau of Customs ang nangyari para sa bidding ngayong araw na ito ng Miyerkules. Bukod dyan, hindi rin nagbid ang nag-iisang dumating na bidder para sa 2 Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng kabuang mahigit 300 milyong piso at bukod tanging ito nga lamang Rolls-Royce Cullinan ang naisubasta ngayong araw na ito. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat to. Super Radio DZWB Last Report! Gwen de la Peña sa Anong Say Nyo? Sandali, meron pa tayong ipapasok ko na... Super Radio DZWB Last Report! Yung kung kayo po ay mga papunta ho northbound EDSA, daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng EDSA northbound sa Quezon City. Mabigat dahil sa lalaking nakabulagta sa kalsada. Alan Gatos, Alan, pasok. Ako, Weng, sa sobrang bigat ng dali ng trapiko, kinailangan ko pang sumakay ng motorsiklo na ride-hailing na mula pagbaba ng Quezon Avenue flyover ay halos sa random na yung pagbibigat hanggang makarating dito sa bago makalampasa o bago makarating dito Congressional EDSA. Pero ito, para malaman lang natin kung paano nangyari. Sir, dito sa mga pulis district, pakikwento lang paano pag-responde nyo. Kwento nyo lang paano pagkaka-responde nyo dito sa lugar na to na lalaking nakapulagta pa rin hanggang ngayon dito sa EDSA. Ano lang po yan po, kanina po kasi ongoing po ang checkpoint namin sa Mayagam, then tinawagan po kami ng stock namin na pinapunta po kami dito sa may FPJ para puntahan po allegedly na may tumalon daw nga po na lalaki dito sa may LRT station. Kaya yun po, pinuntahan po namin. Pero sa sobrang traffic na po kanina, medyo natagalan din po kami pupunta rito. Opo. So pagdating nyo, ganito na yung eksena, isang kotse, pagkatapos sa una ng kotse, ay merong isang lalaki na nakabulagta dito, sir. Yes po, nadataan na po. Ganyan na po nung nadataan namin yan. Pero sa initial info ninyo, ano daw ang nangyari, sir? Ang sabi lang naman po ng mga bystander natin, tumalon daw po eh. Tumalon? Yes po. Okay. Sir, maraming salamat po. Si Police Corporal, sir, Police Corporal Pico ng Quezon City Police District na taga Project Police Station 15. Alan, anong lagay nung nakabulagta? Nako, meron ng mga rescue team na naririto, no? Pero sa hindi nung pinsala, talagang hindi nalapa sa ospital kaya nakabulagta pa rin siya hanggang sa mga oras dito sa gitna ng kalsada. Sa may kulay itim na kotse na nasa unahan lang nito pero tinitignan natin kung merong pinsala itong kotse, wala naman pero sa unahan kasi nito, sa bumper, nasa may bumper mismo, yung kanyang paana sa ilalim ng bumper ay yung mismong lalaki. May pinakita sa ating ID na nakuha, ito'y estudyante ng isang kilalang eskwelahan. At sa ngayon, patuloy pa itong ginagawang investigasyon. Nakakordon na itong lugar ng mga tauhan ng Quezon City Police District at kayo na rin ng mga tauhan ng MMD na umaalalay dito. Pero dahil sa ang sakop na linya nito, 1, 2, 3, halos 4 na linya yung sakop at may nadadaanan pa rin naman na 3 linya, napakabigat na ng daloy ng trapiko, naiimbuto na pagdating dito. At talagang pati yung ibang mga motorista ay nakikiisyoso na dito sa nangyari na insidente dito sa may bahagi ng EDSA. Kaya po yung mga manggagaling na Cubao, papadireksyon dito sa bahagi ng Balintawak Congressional, talagang sasalubong ho sa inyo yung halos usad pagong na daloy ng trapiko dahil na rin dito sa insidente na to. Ang hindi lang natin alam kung ano na lang inaantabayanan natin ngayon. Bakit hindi pa po natatanggal to? Yun po yung
inaantay namin yung ano na... Mga taga-Soko ba? Paano ho ba? po, at saka yung dito. Soko at saka investigador. O yun, Soko at investigador, yung inaantabayanan na lang ngayon para matanggal na dahil sa talagang nakakaagaw ng pansin dahil hindi na natin masyadong ilalarawan yung itsura nitong biktima dahil sa matindi yung pinsala na tinamo nito matapos itong insidente na ang sabi kanina ng QCPD tumalon daw mula rito sa LRT Fernando Poe Jr. Station sa nabubagsak dito sa northbound ng EDSA. Ako sa Alan Gatos ng GMA sa Radyo DCWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Bukas, antabayanan niyo po SOS Serbisyo on the Spot. Ganito pa ring oras, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Dahil Huwebes po bukas, alagang PhilHealth sa Serbisyo on the Spot. Tutok lamang po. At makakapiling po natin Food and Drug Administration dahil meron na po silang portal para i-check kung yung mga pagkain, yung mga gamot at yung ibang mga cosmetic, yung mga makeup po, mga nilalagay natin sa ating katawan ay kung yan ba ay rehistrado at safe ba para sa atin. Kaya pag-usapan po natin yan. Tutok lamang po muli dito bukas. Susunod na po ang Super Balita sa hapon hatid ni Kay Morales. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel.